8 dekada mula nang mangyari ang Holocaust o ang pagpatay sa milyong-milyong Hudyo. Patuloy itong inaalala para magsilbing babala at huwag na payagang mangyari ulit. May unang balita si JP Soriano. Sa pamamagitan ng mga musika, inalala ang International Holocaust Remembrance Day 2025 dito sa Pilipinas. Ang Holocaust ay yung genocide o pagpatay sa mga European Jews na nangyari noong World War II mula taong 1941 hanggang 1945 ng Nazi Germany na pinangunahan ni Adolf Hitler. Hindi bababa sa 6 na milyong European Jews ang pinatay at namatay. Ang Germany na pinagmula ng Nazi at ni Hitler, matagal nang kaisa ng Israel sa pakikipaglaban para hindi na maulit kailanman ang Holocaust. We do not want and must not forget what has happened. The Holocaust must never be repeated again, nowhere in the world. That is why the remembrance of the Holocaust is a moral obligation for the global community, for all mankind, and in particular for us, Germans. Kahit 8 dekada na ang Holocaust, patuloy pa ring dumaraan sa pagsubok ang Jews dahil sa nangyaring Israel-Hamas war. Dahil sa Israel-Hamas war, inilagay ng gobyerno ng Pilipinas sa Alert Level 2 ang Israel, kung saan ipinagbabawal ang non-essential travels at ipinahinto muna ang deployment ng mga katatanggap pa lang na Filipino hotel workers at caregivers na pa-Israel. Ngayong humupa na ang giyera at umiira lang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel Defense Force, umaasa ang Embahada ng Israel na ibababa na ng Pilipinas ang travel alert level. We really hope to see that that Philippine government will also lift the travel advisory, but of course this is something for the Philippine government to decide upon. I have to say that beyond that, we are seeing airlines are resuming the flights to Israel, and basically we are close to coming back to normal life in Israel. Kamakailan lang, sinabi ni US President Donald Trump na plano niyang i-take over muna ang Gaza para ayusin ito at ilipat ang mga Palestinong nakatira sa Gaza sa ilang bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. Wala pang opisyal na pahayag kaugnay nito ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakaantabay raw ang ating Department of Foreign Affairs sa mga susunod na mangyayari. We want to see what will happen. So far, I've not heard of any action yet, so we'll have to see. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.